Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na anumang bagay o mga biyaya na natanggap mo ay hindi lamang para sa iyo? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Jesus ay nagpakita muli sa kanyang mga alagad dahil hindi pa rin sila makapaniwala sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Kaya't binuksan niya ang kanilang kaisipan at ipaliwanag muli na ang kautusan ni Moses, ang aklat ng mga propeta at aklat ng Salmo ay kailangang matupad, na kailangang pagdaanan yung hirap at kamatayan at mabubuhay muli. At dito ay hinahamon niya ang mga alagad na ibahagi, sabihin sa iba kung ano yung kanilang nakita. Kapatid, ito rin yung hamon ng Diyos sa ating ngayon. Anumang mga biyaya, anumang yung mga bagay na naranasan natin, yung bang ikaw ay pinagaling ng Diyos, ikaw ay nakatanggap ng mga biyaya na hindi mo inaasahan, ikaw ay nagkaroon ng katugunan sa iyong mga panalangin. Yun yung mga bagay na hindi lamang para sa iyo at para sa akin. Hindi pwede nating kimkimin, hindi pwedeng atin lang. Kailangang ilabas natin. Kailangang ibahagi natin kung ano yung naranasan natin. Sabi niya, tayo ay maging saksi ng kanyang pagmamahal. Maging saksi ng kanyang kabutihan. Hindi mo na kailangan maging pare o maging madre para lang may ibahagi yung salita ng Diyos. Ang inasa niya sa atin ay kung ano yung meron tayo, pwede mong gawin. Pwede mong ipagyabang yung pagmamahal ng Diyos. Paano mo naranasan? Unahin na lang natin sa ating mga pamilya, sa mga anak natin, sa mga magulang natin, mga kapatid, kung paano natin naranasan yung pagmamahal ng Diyos. Kaya kapatid, ito yung hamon ng Diyos sa ating ngayong araw na ito. Yung nakita nating mga kababalaghan sa buhay natin, yung hindi mo maubos maisip na nangyari sa'yo at nagpapasalamat ka sa Diyos, kailangang ibahagi natin sa iba ang kabutihan ng Diyos. Dahil mabuti ang Diyos. Bakit mo kailangang ibahagi? Kasi baka pinagdadaanan din niya yung pinagdaanan mo. At mabibigyan siya ng pag-asa pag narinig niya. At kakapit sa Diyos. At doon, ikaw ay magiging instrumenta ng Diyos para mapalapit yung iba sa ating Panginoon. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang hamon sa atin. Merong magandang mensahe ang Diyos sa atin. God bless and God is good.